Yusek, totoo po bang makakasama sa investigasyon ng DOJ o makakasama sa investigasyon ng DOJ si dating Pangulong Duterte dahil sa paghihikayat nito sa militar na tinitingnang humihingi ng aksyon laban sa kasalukuyang administrasyon? Well, unang-una, sabihin ko lang muna that there is no such thing as a fractured governance. Hindi ko alam, yan po ang dahilan niya, kaya siya tumatawag ng militar na maging remedyo dito sa fractured governance. So, ang military po ay wala pong kinalaman sa civil governance. At mali po na hikayatin ng ating dating Pangulo na makialam ang militar dun sa remedyo daw sa fractured governance. Mali po yun, criminal in nature, dahil it borders on sedition. Okay, so ang fractured governance is nowhere in the Constitution. Wala pong ganyang salita sa ating saligang batas. Wala pong ganyang salita at insulto po yan sa milyong-milyong Pilipino na nagsisilbi sa birokrasya dahil tuloy-tuloy po ang delivery of service, tuloy-tuloy po ang government operations. We are a vibrant democracy working together, delivering services to our people. I do not know what fractured governance is talking about. There is no reason for any military intervention. Parang ang malinaw po ay ang mga kaso at inisa-isa na nga po ito sa subpina laban kay VP Sara. So para po sa kaalaman ng maraming hindi nakakaalam, ang vice-presidente pala ay pwede kasuhan. Wala po siyang immunity, kumbaga kung mayroong ganitong mga uri ng violations, kung mapapatunayang guilty. Tama po yan. Ang immunity from suit po ay nasa presidente lamang. During the time of his tenure as president, ang vice-presidente po has no immunity from suit. And she can be sued for criminal acts that is being committed. And kaya po kami nagsimula na ng pag-issue ng subpoena sa kanya dahil kailangan pong humarap siya para liwanagin ang kanyang mga binitawang salita dahil napakaseryoso po ng banta niya na nakausap na siya ng isang taong papatay sa ating Pangulo, sa First Lady at Speaker of the House. Hindi po threat yun na iniisip. She has already commenced the execution of the criminal act by engaging the services of an assassin. That is very alarming. And that's why we have to take drastic action. And we have to look at the entire picture now that many people are calling for acts, even the military to intervene. Kailangan po makita natin ano ang tunay na pakay. Baka there is a plot that is really, thickening here. At we are ready to address all of this. So may mga kaso po na kailangan pang siyempre patunayan like hiring an assassin. Meron naman pong in flagrante kumbagay sinabi na niya at narinig na po ng buong mundo. Ano po ang naghihintay sa kanyang kaparusahan doon po sa malinaw na po na may ebidensyang kanyang committed quote-unquote crime? Marami pong legal liabilities yung mga pangyayaring ito. Pero gusto po namin kumpletohin ang investigasyon, ang pagkalap ng ebidensya. Maari pong even graver than sedition ang ikakaso namin sa kanya kapag napatunayan namin na merong aspeto ng anti-terrorism that could also be filed against her. But as I said, we are not prejudging anything. We are trying to gather all the evidence. Pero we have to make yung mga contemporaneous acts a factor in interpreting the statements. And yung sedition, terrorism, and grave threats are those criminal offenses that could possibly be charged against the Vice President after due process is afforded her. So this is not a political investigation or exercise. Ito po'y talagang aksyong legal at magiging prosesong legal sa ilalim po ng hudikatura. Tama po yan, obligasyon po ng Department of Justice bilang tagapagpatupad ng batas na mag-imbestiga at i-enforce ang ating criminal laws. Doon po sa mga binitawang salisay na hindi naman itinatanggi ng ating Vice Presidente, gumawa na po siya ng hakbang para humanap ng mamamatay tao na ang layunin ay ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker. Kaya po ang buong intelligence community is now engaged to track down this assassin, and it is probably just the tip of the iceberg.
And we will get to the bottom of this. Ang sinasabi ko nga po, the full force of the law has to be applied here because it is a threat to the president, is also a threat to our democracy. We have to look Sakaling, at it from that opo, point of view. thank you. Sakaling hindi po sumipot si VP Sara sa NBI po sa Biyernes, ano po ang posibleng senaryo? Well, sinasabi ko nga na ang respeto sa batas kailangan po nating igalang at ipatupad at meron din pong provision sa Revised Penal Code na pag kayo po ay hindi tumugon sa isang legal summons, part po yan ng obstruction of justice at may criminal liability din po yan. At sa tingin ko naman po, pupunta siya dahil sinasabi niya na gusto niya magpaliwanag sa NBI at we will welcome this development if she appears. And yung idagdag ko lang na punto, yung proteksyon ng Vice Presidente, obligasyon din po ng NBI yan. Kung mayroong threat sa kanya, dapat po ilahad niya sa NBI yan. Hindi po yung ipapatupad niya yung ganti, revenge against the conceived perpetrators. Hindi naman niya alam kung ano sino ang mga taong may tangka laban sa kanya. She cannot put the law into her own hands. But we will do everything. If she reports that there is threat to her life, we will even support her. That is the duty also of the NBI, and the office of the NBI is open for that purpose. Okay, marami pong salamat sa lahat ng impormasyon, Justice Undersecretary Jessie Andres.